Magandang hapon po sa inyong lahat mga kapatid. Tayo po ay natitipon ngayong Miyerkules Santo sa mga mahal na araw ng Panginoon. Ang ating pong punong tagapagdiwang ay ang ating Kura Paroko, Reverend Father George D. Peligro, OER. Magsitayuan lahat. Pagsasama at pagtitipon ng kaniyang mga anak. Pagmamahal sa Panginoon ay simula ng karunungan. Ang kaniyang kapuri ay manatili magpakailanman. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, alalahanin natin na banal na misa ay laging banal na banal. At ang ating pagdiriwang ngayon ay nasa loob ng Semana Santa, mahal na araw. Kaya ito yung pagkakataon natin na itaas sa Panginoon ang ating mga kahilingan, lalong-lalo na ang ating kahilingan na patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Aminin natin ang ating mga nagawang kasalanan, humingi tayo sa Panginoon ng kanyang awa at habag. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong ang iyong anak ay mabayubay sa krus para sa aming lahat upang ang paniniil ng kasalanan ay kanyang mabigyang wakas. Ipagkaloob mong amin nawang makamtan ang pagpapalang kaloob mo ng muling niyang pagkabuhay bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ang makapangyarihang Panginoon ang nagturo sa akin ng sasabihin ko para tulungan ang mahihina. Tuwing umagay nananabik akong malaman kung ano ang ituturo niya sa akin. Binigyan niya ako ng pangunawa. Hindi ako naghimagsik ni tumalikod sa kanya. Hindi ako tumutol nang bugbugin nila ako. Hindi ako kumibo nang ako'y kanilang insultuhin. Pinabayaan ko silang bunutin ang buhok ko't balbas. Gayon din nang lurhan nila ako sa mukha. Ang mga pagdustang ginawa nila'y di ko pinapansin, pagkat ang makapangyarihang Panginoon ang tumutulong sa akin. Handa akong magtiis, pagkat aking batid na ang sarili ko'y di mapapahiya. Ang Diyos ay malapit, at Siya ang magpapatunay na wala akong sala. May mga ngahas bang maghabla sa akin? Magharap kami sa hukuman.
at ilahad ang kanyang bintang. Ang Panginoon mismo ang magtatanggol sa akin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon ako'y iyong dinggin sa panahong iyong ibigin. Poon ako'y iyong dinggin sa panahong iyong ibigin. Dahilan sa iyo, ako'y inaglahi, napahiyang lubos sa pagkaunsyami. Sa mga kapatid, parang ako'y iba. Kasambahay ko na'y di ako kilala. Ang pagmamahal ko sa banal mong templo, matinding matindi sa kalooban ko. Sa akin bumagsak, paghamak sa iyo. Poon ako'y iyong dinggin sa panahong iyong ibigin. Kaya naman ako'y wala nang magawa. Ang inanasahan kong habag ay nawala. Niwalang umaliw sa buhay kong aba. Sa halip na pagkain nang ako'y magutom, ang dulot sa akin mabagsik na lason. Suka at di tubig ang ipinainom. Poon ako'y iyong dinggin sa panahong iyong ibigin. Pupurihin ang Diyos, aking aawitan. Dadakilain ko't pasasalamatan. Kung makita ito niyong mga dukha, sila ay sasamba sa laki ng tuwa. Dinirinig ng Diyos ang may kailangan, lingkod na bilanggoy, di nalilimutan. Poon ako'y iyong dinggin sa panahong iyong ibigin. Magsitayo ang lahat. Alay mo ay buhay sa krus ng buhay, katumbas ay kaligtasan ng sangkatauhan. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Judas Iscariote, isa sa 12, ay nakipagkita sa mga punong saserdote. Ano po ang ibibigay ninyo sa akin kung tulungan ko kayong madakip? Si Jesus, tanong niya. Noon din ay binilangan nila siya ng 30 salaping pilak. Mula noon, humanap na si Judas ng pagkakataon upang maipagkanulo si Jesus. Dumating ang unang araw ng kapistahan ng tinapay na walang lebadura. Lumapit kay Jesus ang mga alagad at nagtanong, saan po ninyo ibig na ipaghanda namin kayo ng hapunang pampaskwal? Sumagot siya, pumunta kayo sa lungsod at hanapin ninyo ang taong ito. Sabihin sa kanyang, ganito ang ipinasasabi ng guro, malapit na ang aking oras. Ako at ang mga alagad ko'y sa bahay mo kakain ng hapunang pampaskwa. Sinunod ng mga alagad ang utos na Jesus at inihanda nila ang hapunang pampaskwa. Nang gabing iyon, dumulog sa hapag si Jesus, kasama ang 12 alagad. Samantalang sila'y kumakain, nangusap si Jesus. Sinasabi ko, isa sa inyo ang magkakanulo sa akin. Nanlumo ang mga alagad at isa't isa'y nagtanong sa kanya, ako po ba, Panginoon? Sumagot siya, ang kasabay kong sumausaw sa mangkok ang siyang magkakanulo sa akin.
Papanaw ang anak ng tao ayon sa nasusulat, ngunit sa aba ng magkakanulo sa kanya. Mabuti pang hindi na ipinanganak ang taong iyon. Si Judas na magkakanulo sa kanya ay nagtanong din, Guro, ako po ba? Sumagot si Jesus, ikaw na ang nagsabi. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Brothers and sisters, mga kapatid, magandang hapon po sa ating lahat. At ulitin ko yung ating greetings ng ating parokya. Happy Holy Week at advance Happy Easter. Kahit ano po ang ating kalagayan ngayon, sikapin po natin ng ating Semana Santa, ang ating Holy Week ay punong-puno ng saya at kagalakan. Mga kapatid, bago po pagnilay-nilayan natin yung ating mga pagbasa sa araw na ito, mula kay Propeta Isaías at sa Ebanghelyo ni San Mateo, sana po naalaala ninyo kahit konti lang yung ating nabanggit sa omelia sa sermon kahapon. Kung may naalaala po kayo, sabi po ni Father, kung ano at sino si Kristo, ganun din ang bawat Kristiyano. Kasi si Kristo, yung ating Pangulo. Si Kristo ang ating Panginoon. Kaya kung sino at ano siya, bawat Kristiyano, ganun din. Yun din po yung ating personalidad at identidad. At nabanggit ko po kahapon, yung tatlong katangian ng ating Panginoon. Sinabi po natin, si Kristo ay hari, pari at propeta. Alam nyo, sa teolohiya o sa Kristolohiya, ang tawag po nitong tatlong bagay na ito tria munera. Sa salitang Ingles threefold functions of Christ. Ang ating Panginoon, ang dami niyang nagawa, ang dami niyang pinapahayag, ang dami niyang mga achievements kung saan-saan man siya. Pero, yun po yun, ang kanyang tatlong katangian bilang Mesiyas. Siya ay hari, pari, at propeta. Kumbaga, binago niya ang anyo ng kanyang palibot. Dahil noon, kung hari ka lang. Kung pari ka lang. Kung propeta ka lang. Pero si Kristo, pinagsama ang lahat. At napaka-swerte po natin, mga kapatid. Dahil tayo ay Kristiyano at nagkikiisa tayo kay Kristo. Kung anong meron siya, yun din ang ating natatanggap. Kaya bawat isa sa atin, kagaya ni Kristo, ay hari, pari, at propeta. Kung marinig po ninyo yung binyagan, pag may binibinyagan po tayong bata, ito yung sinasabi sa ating pagdiriwa ng sakramento ng binyag. Na magmula ngayon, dahil ikaw ay anak ng Diyos at alagad ni Kristo, ikaw ay pari, hari, at propeta. Kahapon po, pinahayag ko kung ano ba yung ginagawa ng isang propeta. Na sana sa Semana Santa, maliwanagan po tayo. Magkaroon tayo ng kalinawan na ano ba yung propeta? Sana propeta tayo sa good news, mabuting balita. Di bali na yung mga bad news, hindi po natin kailangan yan. Lalo na yung mga fake news, iiwan po natin yan. Hindi para sa Kristiyano. Ang bawat isa sa atin ay para lamang mamahagi
ng mabuting balita. Pag-asa, pag-ibig, yun. Pananampalataya, at kabanalan at kaligtasan. Yun po yung propeta. Ngayon po, pumunta tayo sa pangalawang katangian ng ating Panginoon. Siya ay hari. Pero dapat ang pagkakilala natin kay Jesus bilang hari, wag lang yung isang hari. Kasi naman ano bang nangyayari sa isang hari? Kung ang propeta ay tagapagsalita ng mensahe ng Diyos, ang hari ay tagapag-ayos sa kaharian. Kaya kapag piyesta po ng Kristong Hari, Kristo Rey, ang sinasabi natin, wag lang tingnan natin yung hari na si Jesus. Dapat po, isama natin yung kanyang kaharian. Kasi hindi naman dapat hari lang na walang kaharian. Para bagang sa pamilya, hindi mo naman pwedeng ang pamilya magulang lang. Hindi naman pwedeng mga anak lang. Ang pamilya sa kabuuan ay magulang at mga anak. Yun po yung kabuuan nun. Huwag nating tingnan yung pamilya sa isang banda lamang. Hindi pwedeng yung asawa lang. Dapat pamilya, as in pamilya talaga. Parang ang kusinero Yung kusinero, dapat hindi lang yung taong kusinero, kundi pati yung kanyang kusina at kanyang menu. Maging kusinero ba siya pag walang menu? Maging kusinero ba siya pag walang kusina? So, ibig sabihin, ngayon na pinagnilay-nilayan natin si Kristo bilang hari, huwag po natin kalimutan. Hindi lang ang hari, kundi ang kanyang dala-dalang kaharian. Pinahayag po ng Panginoon yan sa atin. Sa bagong tipan, sa lahat ng mga ebanghelyo, sinasabi po ng ating Panginoon yan kung ano yung kanyang kaharian. Hindi na nga niya masyadong sinasabi yung kanyang pagkahari Alam niyo naman dahil sa sinasabi niyang hari siya, tinatago pa niya yun. Ay, yun ang dahilan. Bakit inuusig siya? Bakit ito? Nagsasabing siya ay hari ng mga Hudyo. Huwag po natin tingnan lamang yung hari, kundi ang kanyang kaharian. Sa ebanghelyo po natin ngayon, ay talaga namang inamin ni Judas na mayroon siyang hari, pero ibang klaseng kaharian. Kaya ito yung pinaka-dilema, ito yung pinaka-crisis ni Judas. Dahil may sinusundan siyang hari, pero sa kanyang isip, iba naman ang kaharian. Sa sobrang mahal niya ang pera, gusto pa niyang ibinta ang kanyang hari, ang kanyang Panginoon. Biro mo yun. Hanggang sa bandang huli, hindi niya matago kung ano yung problema ni Judas. Kaya nung sinabi ng Panginoon, isa sa inyo ay magkakanulo sa akin. Nagtatanungan sila kaagad. Kasi naaalarma sila. Sa bandang huli, sabi ni Judas, Guro, ako ba yung pinatatamaan mo? Biro mo yun, nag-react kaagad si Judas Hindi niya matago talaga. Kasi napapakita ni Judas kung ano yung kanyang mga kilos. Kaya nung nagtanong siya, Guro, ako ba yun na sinasabihan mo? Ang sagot ni Jesus, yun. Yung sinasabi mo, ikaw nga. Dito natin makita, mga kapatid, na sana kung sino yung hari, dapat isama natin o dapat nandun ang anumang kaharian na kanyang ipinahayag sa atin. At saan natin makita ang anyo, ang klase, ang tipo ng kaharian mayroon si Jesus. Ito na lang.
Binabasa po natin yan sa Ebanghelyo ni San Mateo din. Sa Kapitulo 5, Matthew chapter 5. Sabi ng ating Panginoon sa kanyang mga alagad, mapapalad ang mga dukha at naghihirap, sa kanila ang kaharian ng Diyos. Mapapalad ang mga inuusig kasi malapit sila sa kaharian ng Diyos. Mapapalad ang mga magpapakumbaba kahit inuusig ka na, hindi ka nakikiaway. Kaya mga kapatid, ipanalangin natin sa Semana Santa na patuloy tayong lumapit, hindi lamang sa hari na si Jesus sa buhay natin, kundi angkinin natin ang kanyang kaharian. Ang pamilya na inaangkin natin, hindi lang sa isang banda mga magulang o sa isang banda mga anak. Kung ang pamilya ay angkinin natin, alam po natin yun. Kailangan lahat, maganda man o masungit man o pangit man, kasama na tayo dyan. Ganun din sa ating pananampalataya. Kung sino ang ating hari, huwag nating kalimutan ang kanyang tinatag na kaharian. Kalahati lang po pag sinasabi nating ikaw ang hari sa buhay ko, pero ang atin namang mga iniisip na mga kaharian ay pangmundo, hindi para sa ating Panginoong Hesus. Alam po natin, ang kanyang kaharian ay pag-ibig, hustisya, at lahat po yan sana angkinin natin sa ating buhay. Amen. Magsitayo ang lahat. Habang nalalapit tayo sa Biyernes Santo, taglay ang pagtitiwala sa ating pagmamahal sa Diyos, alalahanin natin ang mapanligtas na gawain ni Kristo sa kanyang lingkod. Ang ating tugon, Ama, basbasan mo kami sa dugo ni Kristo. Ama, basbasan mo kami sa dugo ni Kristo. Ang mga nagdaranas ng hindi makatarungang pagdurusa, naway magtamasa ng pagpapaginhawa ng Panginoon sa pamamagitan ng kanilang malinis na budhi. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, basbasan mo kami sa dugo ni Kristo. Ang ating mga sariling pagdurusa, naway magpalago ng ating pananampalataya sa Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, basbasan mo kami sa dugo ni Kristo. Ang mga kasama natin na nagpapaliban ng kanilang pangungumpisal, bunga ng pagmamalaki, takot o katamaran, naway maging bukas ang isip sa pangangailangan sa kapatawaran ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, basbasan mo kami sa dugo ni Kristo. Ang mga may sakit at lahat ng nagdurusa, naway makaranas ng nakapagpapagaling na presensya ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, basbasan mo kami sa dugo ni Kristo. Ang mga namayapa, naway makabahagi sa muling pagkabuhay ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, basbasan mo kami sa dugo ni Kristo. Ipanalangin din natin ang kapayapaan at kapatawaran ng mga kaluluwa ni na Sister Julie, Sister Mirna, at Sister Lydia. Manalangin tayo. Ama, basbasan mo kami sa dugo ni Kristo. Panginoon Diyos, ibinigay mo sa amin ang halimbawa ng iyong anak upang ipakita sa amin kung paano mabuhay at mamatay. Nawa ay pagkalooban mo kami ng panampalatayang kailangan namin upang makasunod sa Kanya. Hiniling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat.
Magsitayo ang lahat. Nalangin kayo mga kapatid upang paghain natin ikalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming paghahain at gawin mong ang pagganap namin sa kasalukuyan sa pagpapakasakit na iyong anak ay magdulot sa amin ng katapatang wagas. Sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay ang marapat ikaw aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon sa pagpapakasakit ng giliw mong anak. Ang sangkatauhay minarapat mong magpahayag ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat na pawang nais mong tubusin ng Mesiyas. Sa harap ng iyong kadakilaan, kapos ang dila naming magsaysay sa pag-ibig na makapangyarihang sa krus ay itinanghal. Sa krus ipinasyang patawarin ang mga tao, sa krus nagtagumpay ang ipinakong Kristo. Kaya kaisa ng mga anghel sa siawit ng papuri siya'y nawalumpay sa kalangitan, kami nagbubunyi siyang kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw bukalan ng kabanalan, kaya sa pamagitan ng Espiritu, gawin mo bala amang kaloob na ito pang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin yung lahat ito at kanin ito ang aking katawan na ay handog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, nawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis, kaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat at kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo simbang laganap sa mong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Broderick na aming Administrador, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din. Ang lahat ng mga pumanaw, kawaan mo sila at patuloy sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas.
Kaisa na mahal na Birhen Maria ni ng Diyos, si San Jose, mga apostol, San Agustin, San Ezekiel, San Nicolas, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pupuri sa karangal mo sa pamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos sa mga makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Magsitayo ang lahat. Sa tagubilin ng mga nagagaling na utos at turo ni Jesus, ipahayag natin ng lakas loob. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas ka sa teliyo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabigyan ng kilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoon Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo aming panampalataya at huwag aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkasayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoong Hesus ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan mula kay Kristo. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod ang lahat. Narito ang Kordero ng Diyos, si Jesus na ating Panginoon. Mapalad tayong lahat ng niyayahan sa kanyang huling hapunan. Panginoon, hindi ako marapat na tumanggap sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pakundangan sa pagkamatay ng iyong anak, na sa pagdiriwang na ito ay siyang nagaganap, ipagkaloob mong kami magkapanalig ng wagas, sa kaloob mo sa aming buhay na walang wakas. Sa pamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kami po ay nagpapasalamat lamang sa ating mga kaparokya sa inyong pagsama sa ating pagdiriwang na banal na misa, maging online mass natin. Paalaala lang po, bukas, araw ng Huwebes, umpisa na po ng tinatawag nating Triduo Pascual. Nababasa niyo po yan sa mga libro natin o nakikita niyo po yan sa mga TV natin. Napaka-importanting salita, Triduo Pascual. Ang ibig sabihin po niyan, bukas, Huwebes, Biyernes, hanggang Bihilya, Pascual ng Sabado. Ito yung tinatawag nating pinaka-high moments ng ating pananampalataya. Dahil bukas po, huling hapunan ng ating Panginoon. At susunod naman, yung pagpako at pagkamatay sa krus. At pagkatapos po noon, yung Bihilya Pascual, muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Kaya po, abangan po natin yan mula bukas. Punuin natin yung ating tahanan, mga pamilya, na mga panalangin. Humingi tayo ng kapatawaran sa Panginoon. Alam po natin, hindi po tayo baliwalain niya. Hindi po tayo uuwi ng hindi puno ng pag-ibig ang ating puso. Kaya manalangin tayo para sa ating parokya at para sa ating mga tahanan. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating banal na pagdiriwang ng Eucharistia, humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Sino man ang nabuhay para sa sarili lamang, walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may mananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya. Sa ating pagmamahalan at paglilingkod sa kaninuman, tayo ay nagdadala ng balita ng kaligtasan. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng maraming buhay. Tungayan mo kami ng may pagmamahal at ipagadya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa karamdaman at kamatayan. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit.
Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod, at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, buhay at naghaharing at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming makahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami.